back. Ano mang interruption yan, hindi niya kayang pigilin ang delivery ng ating pong platform sa hapong ito. At syempre, tutuloy na natin ang magandang kwentuhan with Sister Angie. Ayan, Kanyada. Welcome po ulit, Sister Angie. Salamat, Pastor. Kanina, we stopped sa paano ka na nakakilala sa Panginoon. Po, ang ginamit doon, talaga palang ang Diyos ay gagamit ng tao, para tayo makakilala sa Kanya. Yes. So, ang ginamit po sa akin ay yung mama ko. Yun na nga po, sa hindi nakakilala, ako po yung nakatanda. Kaya isa po ang mama namin. Yung mama ko po ang dumalaw sa bahay at ang sinabi niya, since ang tagal namin hindi nagkita ni Pastor Dong, Mga ilang taon? Naku, ang tagal nun, Pastor. Oo. Mula bata, Oo, ang tagal Grabe. namin hindi nagkita. Palibhasa, hiwa-hiwalay kami magkakapatid. So, nung dumalaw sa akin ng mama ko, ang sabi niya, "Andyan na ngayon ang kapatid mo, andyan na sa Wow. Parañaque at may church sila." Sabi niya ganun. "Dalawin mo naman, Day, ang ganda-ganda." Sabi niya ganun. Ako naman po busy po ako talaga dahil ako po ay nasa real estate. Ayan. Ang Sunday ko po, yan yung aking tripping day, meeting with the client, Yan ang ganyan. big day, Yeah, so maraming dahilan para wag kang pumunta. Tama. Pero nag-decide po ako na, sige, dalawin ko. Kasi ang tagal namin dito. So yun na nga po, nung dinalaw ko sila, yung church dyan sa Better Living nila. Ayan. So nung talaga pong blessed na blessed ako na talagang doon ko po talaga na-encounter ang Panginoon. Alam niyo po ba sa worship pa lang talaga iyak na ako ng iyak na hindi ko naman dating ginagawa yun ba? Pero talagang yun ang naranasan na-touch ko. kayo ng spirit. Amen. So, ganyan talaga, Kahit anong takbo, Kahit anong takbo, Pero nung po bang sino po nagturo sa inyo ng kaligtasan? I mean, 'di ba, umattend kayo. So, nung umattend kayo, syempre hindi naman kaagad niyo nalaman yung salvation. Paano po yung naging proseso niyo? Yun, talagang din, si Pastor Dong pa rin. Pumupunta, from then on, dumadalaw siya sa bahay. Sa bahay. Ayan, so, yun na nga, pinakilala niya yung Word of God. Amen. Oo, so, hindi rin naman naging madali dahil sa totoo lang, 'di ba? Hindi ka sanay magbasa ng Bible. Yeah, yun yung gusto nating malaman 'Di ba? So, Paano parang, po yun? 'di ba, yung pagbabasa pa lang ng Bible, struggle na po, Pastor. May kilala akong ganyan. Ginagawang pampatulog ang Bible. Oo, 'di ba? Yung hindi mo naisip basahin, biglang mabubuksan na talagang kailangan pala nating Amen. Sabi nga po, lalo nating makilala ang Panginoon. Sabi nga po sa sa Romans, Sabi sa Romans 10, po? Romans 10:17, po ba? Sa natin, Romans 10. Sa Tagalog ko bubuksan. Roma 10:17. Sabi dito, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Amen. Salamat. May gagamiting tao talaga, May gagamiting tao. Nakakatuwa, sa case nyo, mismong ang nag-initiate ay si Mami Linda. Yeah. Di ba? Si Mami Linda. Kasi alam mo, Pastor, kilalang kilala ako ni Mama, Kung anong ugali. Kung sa matigas, parang bato. Ano mo yun? Kung sa matigas, hindi po matigas. Matigas na matigas. Ibang-iba po ang pagkakilala nila sa akin. Kaya talagang yung pagkatok, Yung pagkatok, ginamit lang naman talaga sila. Pero ang kumatok talaga sa akin, Panginoon. Snapshot lang. What makes you like that? Bakit po nasasabi nyo at alam naman nyo na gano'n, Anong nangyari? Bakit po sa tingin nyo kayo ay sabihin nating kailangan yung maging matigas? Ano po? Ayan, kasi po kaming magkakapatid talagang
maaga pa lang na, wala na kaming magulang na nagpalaki talaga sa amin. Mhm. Kumbaga kami hiwa-hiwalay 'no, Oo. nakaranas kami talaga ng kung sa mahirap, mahirap. Hmm. Yung minsan, yung pagkain imagination na lang. Naka-experience ba kayo nun na parang mini-memorize mo na lang na ito pala yung ulam Parang niyo, mahirap 'di yata ba? yun, sister? Parang Naranasan ko yun, pastor, 'no? Na-memorize na lang siya, pero oo. alam mo yun, Parang hindi halata, hindi sister. Hindi halata. totoo po yun. Pero totoo pong naranasan namin yung magkakapatid. Kaya naman Hmm. nung ako'y talagang natutong magnegosyo, natuto ako sa buhay, talaga pong ang inuna ko, yung kabaligtaran ng seek ye first, 'no? Inuna ko yung mga bagay, no? Ayaw ko nang balikan yung pagkamahirap ko, eh. Mhm. Kaya naman, lahat sinagasaan ko na yata, eh. Wala akong pakialam kung ano, basta kumita ako, parang gano'n. Wow, Oo, grabe. gano'n tumigas talaga po ang puso. No no holds bar, Yes, Grabe, opo, gano'n, grabe. gano'n. So, may ano ba siya, I mean, pinlano mo ba talaga na kailangan ko maging ganito para makasurvive ako? Kasi nabanggit niyo nga para kayong nagkahiwa-hiwalay, hindi ba? Opo, talagang nasa isip ko na, papaano ako magkaroon, Mm. paano ko matulungan. Alam mo ang purpose ko naman dun matulungan Oo, maiahon, alam oo. mo yun, yung Yung mga kapatid ano? talagang kasi sila nung nalaman ko nasa squatter na, Opo. talagang, tumira sa squatter, Mhm. talagang mahirap, Oo, 'no, oo. malapit sa ilog na mabaho. Yeah. Nasa Actua isip ko na papaano ko sila matulungan. Mhm. Kaya hindi po talaga ako tumigil ng pagtatrabaho. Ayaw ko silang mangupahan, mga gano'ng One time nung dumaan kami diyan sa lugar na 'yan, kasama ko si Pastor Dong. Alam niyo naman si Pastor Dong ano 'yan, living, anong tawag dun? Living ways. Alam niya yung mga kanto-kanto, alam niya lahat 'yan, yung sisingitan kung saan. Tinuro niya sa'kin yun, tinigilan. Ay naku, in short 'no, parang undescribable na parang paano ka mabubuhay diyan, Oh, yes po. 'di ba? Oh, yung Parang yung laki po ng yung laki po nung tinitirhan nung araw, CR ko lang po ngayon. yes, Literal po na CR ko lang ngayon, grabe parang 'no, gano'n. 'no? Pero Oo, tingnan mo 'no, pagka ikaw ay, naglingkod sa Panginoon, sabi yeah. nga ni Pastor, nung una siya ay makilili mo sabi niya, pero nung bawat isa po sa'min ano, kami rin naman po bunga lang din kami ng bunga kami ng una panalangin. May nag-pray po sa'min, eh. Sa inyo po ba? Si mami 'no, ang Mm. nag-pray talaga sa inyo at may kapatid na talagang tapat na sa mga nakikinig po sa'tin, bilang mga magkakapatid, ano po advice niyo sa Sa magkakapatid, andun pa rin dapat yung pagtutulungan. amin? Isang bagay po talaga yung maalala mo na meron ka palang kapatid. Kasi ako muntik na nakalimot, eh. Ayan, ayan, umaamin na. 'Di ba? Parang parang noon kasi kanya-kanya kami. Talagang totoo po 'yun, kanya-kanya kami. So, kaya nga nagulat ako na andirin sila sa Wow, Parañaque. Alam mo 'yun, yung pagkakataon na 'yun, talagang, pagsisisihan mo 'no, kung bakit nangyari 'yun sa amin. Lalo na kay Pastor Dong na siya pa man din yung naiwan dahil pilay, eh. pilay, oo. Siya yung pilay. So, Ano yung huli mong naaalala sa kanya bago kayo nagkita ulit, Pastor Dong? talagang ano siya, talagang Nung bang nagkahiwalay kayo, kasi binabanggit niya sa'min dati na hindi pa siya talaga ano, eh, hindi pa siya talaga pilay. oo. Kasama ko pa siya sa province, sa Dumaguete. Oo. So, talagang buo siya nung baby yan, buo pa yan. Napolyo lang po talaga siya kaya Hmm. napilay, naapektuhan. Anong ano niya na nun, anong taon niya na po? Karga pa lang siya, nung napolyo yan. Pero alam niyo po mga ka-abangers ano, sa case ni, Sister Angie po, talagang ang laki nung turnaround, eh, 'no? Yung
since na mabihira kayo nagkikita ng magkakapatid at halos walang relationship, how it feels na nakita-kita kayo? Anong realization mo? Ang realization ko is talagang mabuti ang Diyos. Amen. Oo, talagang dahil walang namatay sa amin eh. Hindi, lahat Sabagay, oo. lahat kami buhay. Buhay, oo. May kambal pa kami, yung bunso namin. Si Balot. Si, Oo, si Lot tsaka si Lot. Ime. Isipin mo na lang na nabuhay kami lahat na walang magulang. Grabe. No? Diba na Oo. yung mga kumupkup naman sa amin, di naman lahat kamag-anak. Ibang Oo. tao. Oo. Diba? Grabe. So mga kaabangers, ang naririnig nyo po ngayon ay excerpt po ng testimony ni Sister Angie. Ano po? Yung big picture niyan is that naranasan po nila magkahiwa-hiwalay, sila Pastor Dong, naranasan nilang mamalimos. No? Po ba? Sila yon Pastor, ha? Oo. Hindi ako kasama. Ano? So, grabe, no? Dito mo masasabi talaga na ang Diyos ang nag-ingat sa inyo, ano? Yun. Amen. Talaga nag-ingat sa amin kasi at kumbaga umasenso yung mga buhay namin, di ba? Oo nga. Parang hindi mo Oo. galing ka doon sa Wala, tama, Walang WW, no? Walang. I-memorize na nga po di ba? Yung pagkain, minimemorize na lang. Yes, ini-imagine na lang. Yeah, Grabe. oo. Pero nung kayo nakakilala, alam nyo, yung saya, no? Na, grabe. Kung tutuusin, di ba? Kung tutuusin, pwede namang mapariwara. Di ba? Pwede ka Mayroong mapahamak. Pero Oo. hindi eh. Pinreserve kayo eh. Yes. Di ba? Oo, totoo Pinreserve po kayo ng yun. Panginoon. And alam mo, ang natutuwa ako doon is yung inyo pong realization na pakabuti ng Panginoon, tapos tinanggap niyo siya. Yes. Opo. Nung tinanggap niyo siya, sabi niyo si Pastor Dong yung no? Gaano ka-importante sa iyo nung time na yon yung pagtanggap? Nare-realize niyo po ba nung time na yon? Opo, na talagang kasi noon kasi ang alam ko lang, umasenso ako dahil sa magaling ako. Magaling ako sa sales. Oho. Magaling ako, 'di ba? Yung parang puro ako eh. Oo. Pero na-realize ko nung ako'y naligtas, abay, lahat pala ito galing sa Panginoon. 'Di ba? Lahat pala ito ang Diyos ang may gawa sa akin. Isipin mo yun, kung hindi ko nakilala ang Panginoon, puro ako ang nakikita ko 'di ba? Na ako yung magaling. Puro ako po. Ako po talaga. Kumbaga sa course, Acology. Yeah. Ayan po. Oo. May sinasabi si Sister, si Sister Bayona, saglit ha. Ayan. Hanapin nga natin yan. Na binabanggit siya eh. Ayan. Sister Kina, mag-iingat ka dyan. May binabanggit eh. Parang sabi sa susunod, silang dalawa na no? Ayan. Anong sabi? Uy, nasabi mo na daw lahat, no? Iba naman ang version mo. Yan po. Kasi, tama ba si Ate Kina, si Sister Kina yung nagkakarga kay Pastor? Yes. Nung araw, sila po kasi ang magkasama sa probinsya. Oo. So, sila po'y, dahil si Pastor bumalik sa grade 3, sila po'y naging magkaklase. Oo. Hindi, at saka sila po talagang naiwan sa probinsya. Kaya sila ang magkasama ni Pastor during that time. Sabi nga nila, no? Inabot siya sa grade 3. Tapos, grabe, si Pastor, hindi ko malam, sabi niya, kinukwento niya, ilang beses siya nag-grade 3 Pero salamat, no? Salamat sa teacher na hindi siya pinalampas. Talagang tinuruan siya mag-aral. Amen, amen, amen. Ayan, sabi ni Sister Rose Campoy, opo, siya na nga po lahat. Ako na po lahat ng magaling Si Lotlot po kasi tumira rin sa akin yan. Pinaaral ko yan siya. Si Rose. Sa akin. Yeah, si Rose Campoy. Ayan. Praise Doon God. na nga po yung nagtutulungan kami. Ayan. Amen, amen, amen. Ina rin po na talagang tumira rin po siya sa akin. Alam mo, ini-imagine ko yung kinukwento nila na how really, how awesome is God sa buhay natin. Kasi kami naman po, hindi naman kami umabot sa ganun. Pero, naranasan din namin maghiwalay yung namin parents namin. Na yung matalino, maganda mayaman.
Parang nasa kanya na. Ikaw, Rose, ha? yung mataas na boses nasa iyo. Yan, o, di ba? Nakakatuwa tong dalawang to eh, no, nung nasa Abu Dhabi. Grabe. Alam mo yung parang natural na lang kumakanta sila. Huh? Parang no effort, no? No effort. Grabe yung gift Yun, sa ang inyo, grasya ng Panginoon. Panginoon sa kanila. Oh. Amen? Mm. So ngayon, no po, nakakilala po kayo. Sabi nga po sa sa Mark, no po, sa Mark 8. Tama ba? Mark 8:36, no? Basahin lang po natin, ha. Sabi sa Mark 8:36, "For what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul?" No? Which is ipinarana sa inyo po ito. Po. Sa tingin niyo po kaya kung hindi nangyari 'yon, what could be the life of Sister Angie, right? Siguro po ang buhay ko merong fence. Alam mo yun, fence, yung guard. Oo, may Na- bakod palagi. May bakod palagi na bago ka lumapit sa akin, sino to? Di ba? May filter, ha? Oo. Alam mo, nung araw bago ako kumausap ng palibasa, sanay ako sa kliyente, no? Bago kita kausapin ang nasa isip ko nung araw, kikita ba ako dito pag ito pinag-aksayahan ko ng panahon? Matindi to. Talaga yung isip ko nung araw. Matindi to. Oo, grabe. So, ibig sabihin na time counts. Ganun po ako ka-busy. Parang kumbaga sa metro ng taxi, habang tumatakbo, yung oras ay, di ba? Precious. Yeah. Grabe. Pero, ano pong realization nyo nung ngayon na, no, na nakita nyo yung ginawa ng Panginoon sa inyo? Lord dong sa lahat. Realization nyo ngayon. Realization ko po talaga ang Diyos ay dakila. No? Amen. Dakila Praise talaga. Alam niyo po, sa naranasan namin magkakapatid, 8 kami, 8, no? Mhm. Alam niyo po ba, 5 dyan nasa abroad ngayon. Wow. Pwede nyo bang sabihin ng mga pangalan nyo? Wow. Ayan, si Kina Bayona. Ayan, nasa siya? Ano po siya ngayon? Si Ate abay, Kina? manager na siya ng bangko, Bangko, no? wow. Talaga, akalain mo ba yun? Pero Grabing- matalino, sadyang matalino naman kasi yun. Grabing mag-alaga po sa amin yan nung nag-mission po tayo doon. Grabe. Yeah. Pagkain, lahat. Umaga pa lang. Luto na pagdating doon. Tsaka si Sister Rose. Ayan. Grabe tong mga kapatid natin na to. Diba? Amen. So, talagang, alam mo yun, sabi nga, pag ang Diyos ang maitaas sa buhay mo, no, is kasama kang maitataas Amen. Sa parada ng tagumpay. sa parada ng tagumpay. So, Amen, talaga amen. naman pong, lahat yun naranasan namin ngayon. Mhm. Natikman namin ngayon. Natikman nyo lahat. Dahil Yung sa ginhawa. paglilingkod po. Yung ginhawa ng buhay. Amen. Amen. Yan. Ngayon po, lang po, briefly, bali, mula po ba nung nag-umpisa sila pastor dito, no, na nag-mission po dito o nag-ministry, nakasama na po kayo, no? Opo, Oo. simula po nang ako'y tumungtong, no, sa church, doon pa sa Better Living. Nagtuloy-tuloy na po yun. Wow. Oo. Sadyang dito nabuksan yung puso ko, isip ko sa paglilingkod sa Panginoon. Paano nakita ko silang maglingkod, no, sa Panginoon na dati rin, pa rin naman struggle din yun, tayo ng church. Mm-mm. Hindi rin naman naging madali. Oo, hindi madali. Yung nakikita ngayon ng mga tao na the aircon na, ang laki ng space, no? Hindi yun ang nakita ko nung araw. Ang nakita ko po nung araw, na witness ko po talaga nung nag-start sila, siguro almost 20 person 20%. yung nag-start sila. At maliit lang po yun na parang opisina, ganun. Nag-start sila. Kaya nga sabi ko sa mama ko, kasi palibasa, nasanay ka sa church na Katoliko na ang laki-laki, no? Sabi ko kay mama, church ba yun, ma? Pero tingnan mo, no? Pero Grabe. tignan mo, no? Na talagang in 15 years, Yeah. asa na tayo ngayon? Sadya namang napakalaki, the Amen, aircon. amen. 'Di ba? Ang lugar harap ng munisipyo ng Nung- Parañaque. Oh my God! Lalo yung pinag-umpisahan po sa Isabela. Mm-mm. Pag Ay, oo. 'di ba, nung tinuro sa amin yung lugar na yon, kawayan pa, grabe. Kubo. Kubo, tapos ang mga kasama nila ay, ang tawag doon? PWD, bulag. Grabe. Humble Ganyan nila. beginning. Kaya mga kaabangers na po, dito nyo masasabi, no? Paglilingkod sa Panginoon, bagamat sabihin natin merong portion
no? Lalo kung nag-uumpisa po ang gawain, no po? Kasi yan po yung pinag-usapan natin dito, di ba? Ano, buhay ng paglilingkod, di po ba? So may portion po talaga na sa paglilingkod natin, parang hindi mo sure kung anong bukas. Di po ba? At ang matindi pa nito, na ang alam ko, nagko-question pa yung mga tao, wala na nga kayo makain, umaampun pa kayo. Di ba? Totoo po Yung yan. mga bulag, yung mga ano, pero alam nyo, hindi nyo kayang sukatin yung puso. Galing Yes sa Diyos, po. ano? Alam niyo po ba, bagong-bago ako sa pagkakristyano, ano? Maliit ang lugar. Kumbaga, ang tao ay uma-attend mga almost 20, ganun. Pero alam mo, yung pangitain, no? Ni Pastor Doc at ni Pastora May, kung Opo. mag-pray sila, alam niyo po ba ano yun? Ha? Paano po? Magkakaroon tayo ng malaking building. Oo, ganun, ha? Ha? Ganon. Tapos, dadami tayo, pulo-pulutong. Pero kung ibuka mo yung mata mo, ha? Asan yun? 20 pa lang tayo ngayon. Di ba? Pero faith Yun ang po faith. talaga. Faith po Praise talaga. God. Amen. Amen. Talagang, Amen. alam mo yung himala ng Panginoon kung paano tayo ngayon dumami, Alam mo no? yun talaga Pati nakakahanga. churches. Oo. Grabe. Talaga po nangyari. Nangyari. Oh. Nangyari. Ang tindi nung sinasabi na yun doon sa faith, di ba? Sabi Yan. sa faith, no? Sa Hebrews 11:1, sabi po doon sa faith, now, faith, no? Sabi po, is the substance of things hoped for and the evidence of things not seen. Totoo. Mm-hmm. Mga bagay na inaasahan mo, pinaniniwalaan mo, kahit hindi mo pa nakikita. Grabe, no? Oo. So, mga kaabangers, yan po yung isa sa mga ipinapamanhik po namin sa inyo mga. Kami man po, miski ako nung nag-uumpisa ako dito, may mga bagay po na I just pinapakinggan ko lang. Alam mo yung pinapakinggan mo lang, pero sige, Lalo na sa sinabi nyo, mo, no? sinabi nyo, di okay. Pero yung lalim nung, yung anong yun, hindi ko nare-realize nung umpisa na yung pala yung making of the faith. Yung pala inuumpisahan na maging strong ka in faith. Kasi, di ba, normal lang naman mag-pray. Normal lang naman mag-pray ng malaking building. Normal lang naman mag-pray ng maraming tao. Oh, na maraming pong ipadala ng mga ganito, ng mga ganyan, no po? Na itong na trained person. Wow. Pero alam niyo po, yan po yung isa sa mga at hindi lang ganun. Yung mga trained person natin na nasa church, ay yung iba diyan talagang pinadala na rin sa na-send off na. Nag-church building na rin, pioneering church na rin po. Wow. Di po ba? So alam niyo po mga kaabangers ka DLS. Yung pong buhay ng paglilingkod o buhay paglilingkod po. Una, maganda yung experience niyo po talagang nakilala niyo kung sino yung Diyos na dapat nating kilalanin. Amen? Nakita po talaga yung umpisa. At kung paano pinalaki ng Panginoon. Wow, praise God. Amen. Yun po talagang kaya wala kang dahilan kundi magpatuloy maglingkod. Wala kang dahilan tumigil, no? Mm-hmm. Kasi ipinakita na no? Pinakita na. Kung mapapansin niyo po yung yung preview kung paano po ang nangyayari sa mga gawain ngayon. Walang pinagkaiba sa pag-travel nila Moses before from Egypt to Canaan. Yeah. 'Di ba? Mag-uumpisa, hindi mo alam saan pupunta, kung anong kakainin, kung may iinumin, 'di ba? Correct. Pero grabe, because dahil may pinuno na nanindigan at nanampalataya, it goes down to their members. Talagang umagos ang biyaya, ang kaluwalhatian, nag-overflow. No? And then po yung gusto namin i-share sa inyo, yung buhay paglilingkod. Hindi po talaga talo. Wala pong lugihan. Ano po? Ang paglilingkod natin. Ano po? At sabi nga po, ayan, basa tayo ng iba, no? Sabi po ni Sister Jonalyn Cao, yan, Zacarias 4:10. We do not despise, despise humble beginnings. Amen. Praise God. No? Ako, isa rin yan. Kasi doon mo talaga makikita, Pastor, kung itawan ng prophecy na yan, nagkatotoo. Katotoo. Amen. Amen. Natikman mo ba? Yes. Ayun. Natanggap mo ba? Amen.
Sabi po ni Ate Kina, tama po ba? Mga bagay na inaasahan mo na pero hindi mo pa nakikita. Hallelujah. May strong faith ka na mangyayari ang pinaniniwalaan mo. Amen. Amen. Hallelujah. Talaga naman, believe na believe ako sa kapatid ko na yan. Oo. Kailan lang tumanggap sa Panginoon yan. Pero ngayon, mainit na naglilingkod, ano? Amen. Wow, Amen. balita ko, Amen. worship leader na rin siya. O yun Praise nga eh. Alam mo, God. doon nga ako humahanga sa kanila nung nakita kami sa Abu Dhabi. Alam ko, hindi sila active sa church. Pero nung sinabi ni Pastor, kakanta tayo, kumanta talaga sila. Kumanta sila. Grabe. Sabi ko, iba no? Iba yung spirit ng Amen. Grabe yung flow. Oo. Grabe yung flow. Kaya tayo mga kapatid, alam niyo, amen. At hindi mura, Pastor, ha, na maabot siya. Oh, Dahil yeah. pinuntahan pa talaga siya sa Qatar, di ba? Ay, sa Abu Dhabi, Sa Abu no? Dhabi. Pinuntahan pa talaga sila ni Amen, Pastor amen. Dong para Oo. lang madala sa church. Ngayon, Amen. naitanim na sila. Ayan. Amen, di No, ba? kila Papi Pogi ba? Yes. Oo. At bukas yung anak po ni Torre Cafrente ang interviewin ng Sir Angie. No, abangan nyo po, maganda. Mayong hapon, everyone, sabi ni Dr. May Piachon from Calamba. And hello po, Kuya Samuel Ciruela. Kanina, nandito ka lang. Ngayon, naandyan ka na. Kuya Samuel, eto rin, wala rin kapaguran tong tao na to eh. Pero sa biyaya ng Panginoon. Pandasal, yeah. Paglilingkod din yan, no? Paglilingkod Sobra-sobra, no? Ang layo ng taytay. din. Oo. Araw-araw nandirito to serve God. Binangonan Amen. sila, grabe. No? Nasanay na sila na bumibiyahe, no? Yes. Eto matindi. Minsan pag-i-stayan pa sila hanggang gabi. Tapos kinabukasan, bibiyahe pa. Tama ba, Kuya Samuel? Yan ang tinatawag Yan ang na, paglilingkod. yes, yan ang buhay paglilingkod, no? Amen. Ibig Pero sabihin, tingnan mo naman, saan sila dadalhin ng Panginoon? Amen. America. Wow! Oh, yan ang ano eh, di ba? Oh. Yan ang bunga ng paglilingkod. Yan ang Amen. hindi mo kayang pasubalian o ano bang tawag doon? Pasinungalingan. Na ang paglilingkod, no? Sabi nga ni David, no? Sabi niya, noong ako'y bata pa at ngayong puti na at nawawala na ang buhok ko. parang ano Sabi niya, wala akong nakita na naglingkod ng tapat sa Panginoon na namalimos, no? O pinabayaan ng Panginoon. Wala. Yeah. Amen. Mga kaabangers, mga ka-DLS, yung naririnig niyo po, hindi lang po ito basta lang sinasabi. Nakita po namin ng maraming beses. Marami po sa church, pupunta dito, www talaga. Yeah. Ano? Marami po ako. Ano yung sabihin ng www? Walang wala. Alam ko yan. alam ni sister. Alam ko po yan. Amen. Oh. At magpahanggang ngayon, no? May mga tao na pupunta, dadating, parang walang pag-asa. Alam mo yun? Abandoned by his relatives. Marami po dito yan. Minsan yan po ang hadlang, no? Yung walang wala ka. Hadlang sa pag... Yeah. Pero pag nakita mo na ang gusto ng Panginoon ay mabuo ka muna. Ikaw muna. No? Kaya nga sabi, what profit a man? It's sa Mark 8 eh. What profit a man if you gain the whole world? Kaya kayo pong mga nakikinig, kapatid, mga ka-DLS, mga ka-abangers, wala po namang masama sa mangarap eh. Amen? Wala po. Pero, ang proseso ng Panginoon, ang gusto niya po muna, mabuo ka muna. Makatanggap ka muna, maayos muna ang iyong puso. And then, sabi, di ba? Sa Matthew 6:33, di ba? Seek ye first the kingdom of God. No? And His righteousness. And all these things shall be added. Amen. Araw yan ang binaligtad ko. Pastor. Ha? Inad mo na. Bagay muna. Bagay muna. Pero mali pala yun. Erase mo tayo. Mali pala yun. Okay. Di ba? Kailangan talaga unahin natin. Kaya naman, ang epekto nung talagang puro bagay, alam mo yun, tumigas ang puso. Alam mo yun, naging callous heart. wala kang kapayapaan. Kasi, you keep on running eh. O, di ba? Paano yung bukas? Anong schedule ko? Yung tulog ko, minsan konti na lang din. Parang wala kang peace eh. Samantalang kung ikaw talaga, unahin mo muna ang Panginoon. Kahit na, alam mo, hindi naman ganun kalaking kinikita mo, pero
sa Amen. puso mo. Yun yung mas Y mahalaga. yes, yun naman ang hindi nababayaran. And yung shifting, mga kapatid, yung shifting po ng yung shifting ng appetite o yung kagustuhan mo na gusto mo, ano ba ang mas priority mo? 'Di ba? Ito o ito? 'Di po ba? Mm. Kailangan muna ng turning of the hearts. Kasi sabi sa Bible, for where your treasure, there will your heart be also. So, kung nasaan daw po ang ating mga puso, kung nasaan daw po, no, for where your treasure, kung ano daw pong pinapahalagahan natin, no, yun, nandun din daw po ang ating mga puso. Kaya nga, sa case ni Sister Angie, no, mas pinahalagahan niya before yung material na bagay. Pero anong sabi niya? Walang kapayapaan. Talaga. Dami Yan. pang kaaway. Yun lang. Kasi nga walang kapayapaan. Amen, amen, amen. Ayun. Ayan. Sabi ni Pastor May, hello po Pastor May and Pastor Dong. Sabi, ayun, blessed din. Hello mga kapatid. From Pastor Dong Campoy. Ayan. Binabati ni Pastor Dong yung kanyang mga kapatid. Ayan. Amen, amen. Ayan, ano sabi po? Ayan. Sabi po ni Sister Jonalyn, Ate Angie Campoy, dati po, konti tulog natin dahil sa bagay. Ngayon, konti po tulog natin dahil sa 24 intercession. Ayun, nagpipray Amen. na, no? No, Napupuyat ka na dahil nagpipray. Alam mo yun, yung heart mo maabot yung iba. Amen. Ando na yung puso True prayers. mo, no? True prayers. No. Alam niyo po, para may background po kayo sa mga nakikinig, ano po. Bakit po ang The Hub of Christ ay meron na pong 24/7 na prayer intercession? Hindi lang po yan 24/7 sa pangalan, mga minamahal. Yan po talaga ay literally, theologically, literally, figuratively, totoo po yan. 24 hours po nagpe-pray ang mga taga The Hub of Christ Church. Kasama po ang mga connected churches. Yeah. Ano po, alam niyo po, ang masarap dito, dahil pure ang intention, ano po, kahit po ibang churches na hindi po naman talaga natin ka-church o sabihin natin hindi member ng The Hub of Christ, ay nagpa-participate po sila. Amen. Ayan, Ano una po? na dyan si Jonalyn, ano? Si Sister Jonalyn is from US pa yan. Yeah. Sila mag-asawa, ano po? Ano? Madaling araw Yes, dito. 2 to 4. Opo, 2 to 4. Dati po, pagkatapos namin ng 10 to 12, pag Friday po kasi 10 to 12 kami. Sila po kasunod, 12 to 2. Oo, pero nagdidire-diretso po sila. Minsan naabutan ko pa ng alas 4. Sila'y nasa Opo, nasa opo. US. Sila. So mga kapatid, ano po, maunawaan po natin yung kahalagahan. Kasama po yan eh. Kasama po yan, if you want to know the will of God to you, alam niyo po, yun yung pong malaman yung will ng Panginoon sa ating buhay. Isa po sa nire-require ng Panginoon is prayer and fasting. Opo? Yan po. Now, balik po natin dun sa kanina, no? Bakit po ba may 24/7? Nung po nag-mission po kami, no, kasama po ang ating mga mahal na pastor, Pastor Dong, Pastor May, at yung pong 16 po kami lahat pati workers ng church, no po. Sa Batam, Indonesia, isinama po kami, no po, nila Pastor Dong at Pastor May sa kanilang spiritual father. At nakita po namin talaga kung paano yung life, na po, yung prayer life ng mga tao doon. Sister Angie, grabe. Yes, doon namin na-witness na, parang pag hindi ka talaga madasalin, parang ang hirap, 24/7. Di ba? Pero, God showed us, talagang ipinamukha po sa amin, anak, posible yan. Huwag kayong magduda sa sinasabi ko. And alam niyo po, habang papauwi kami, itong si Pastor May nagsasabi, catch namin sa alam niyo po mga kapatid, mga ka-abangers, kung meron mga bagay po na kailangan natin matanggap sa atin bilang tagalingkod o sabi nating buhay ng paglilingkod, di po ba, napakahalaga po na matutunan natin talaga na yung prayer life natin, magkaroon tayo ng discipline. Kasi we have to build our own altar. Kailangan nating i-build yung altar. Through what? Through. Kung wala tayong, parang pag sinabi mo lang na
Okay, magdadasal ako tuwing 5 o'clock. Are you serious na tuwing 5 o'clock? O by mood? Yan ang una po naming benefit na ngayon. Na sa umpisa, ang tingin namin parang kang sabi, di ba? Parang naturally, parang napupuyat. Pero nakikita natin na ang benefit pala nito na may oras ka para ikaw ang magpe-pray is that tinuturuan mong sumunod ang iyong laman sa spirito ng iyong na mas lamang dapat, mas impluensyado ka dapat ng spirito kaysa hindi ng antok. Amen! Praise God. Praise God. Kasi dati ganun di ba? Yeah. Nandun tayo sa comfort zone. Pero alam niyo po, pagka naunawaan natin yung kahalagahan ng prayer life, po, you will find prayer a comfort zone. Amen? Praise God, praise God. Po, habang buhay na po tayo mananalangin, sabi ni Sister Jonalyn. Amen? Amen. Ano yan? Mananalangin with encamping praying angels with us. Amen. Glory to God po. Amen. Hi din po. Ayan. Sa ating Sister Leia. Nasaan po ba siya ngayon? Pangasinan. Pangasinan. Ayun. Amen. Amen. Salamat Sister Leia. sa kagalingan ni Sister Leia. Pinagaling ka na ni Lord. Amen. Paniwalaan mo na kapatid. Declare mo na. Amen. Amen. At syempre, yung ating napakasipag. At bago lang po ito sa The Hub of Christ Lipa. Praise God. No, maraming namamangha sa ating pastor na ito. Ngayon, magaling na rin gumitara. Wow. At kumanta. Hi, Pastor Mark. Fabian. From Lipa. Ng Hub Lipa. Amen. Yeah. Ang galing, ang galing ng nung isang gabi may preaching. Alam niyo po, dito po sa ating church, meron din po tayong tinatawag na ang mga pastors natin at mga connected pastors. Meron po kaming para mapalakas po, ma-equip ang mga pastors. Yung senior pastors natin initiated a preaching challenge. So, kasama sa paglilingkod na kailangan i-equip mo sarili mo. Hindi lang yung busy ka lang sa labas. It's a balance na dapat i-equip mo yung internal capacity mo at the same time. Kasi kung wala kang internal capacity, hindi mo na-build up yung internal capacity mo, how will you function sa labas? Yeah. Amen? So, yan po yung ginagawa. Meron po tayong tinatawag na preaching challenge. At ang tawag dito, sila pastor, yung pong Levites of Christ. Pastor Jason, hi po sa inyo. Opo. Sila po yung nagfe-fellowship doon sa part ng Batangas. Kasama po sila Pastor Mark. And alam nyo, nakaka-bless yung testimony ni Pastor Jason. Nakikita namin yung mga kailangan namin bawat isa, palakasan kami, ano yung mga kailangan namin gawin para mas lumakas yung gawain dito sa Batangas. Amen. Ang panawagan talaga ngayon, hindi na tag Hindi na yung tag ng churches kundi yung panawagan, yung purpose na yun, Kingdom magkaisa, no? Kingdom sa purpose of God. ng Panginoon. Yung kingdom magkaisa. Amen. Kingdom of God. Amen. So ngayon, paglago naman tayo. Kapag lago, tingin nyo po, sis, syempre hindi naman po kayo nag-umpisa na masayahin na kayong ganyan, Seryoso ako. Seryoso? Magpayaman. Yun lang, Pero tandaan nyo po, yung bigyan ka ng, ano bang tawag sa ganun? Gift, Gift for business, yung talent mo, hindi po masama yan, No? We have to put things in proper order, mga kapatid, mga kaaba. Yun, at tingin ko yun po yung isang magandang marinig natin kay Sister Angie, sa ngayon. Kasi di po ba, Sister Angie, sinasabi nila, the money is the root of all evil. Sabi po nila. Pero alam niyo po, kailangan maging maliwanag sa atin yung statement na yan. The love of money. Huwag niyong tatanggalin yung love. Yung love kasi, yun yung sa maling pagmamahal. Kaya po nagkakaroon ng greed ang tao. Actually, yun yung problema, yung greed. Pag masyado mong ginusto, pag minahal ang salapi, mas higit sa Diyos mo, minahal ang salapi, mas higit sa pinadala sa iyong magulang, minahal ang salapi, mas higit sa mga pinadala sa iyong mga kapatid, bagay, ay talagang mapapasama ka talaga. The root of all evil, the money is the root of, the love of money is the root of all evil. Sa inyo po, how would you share it to us sa mga nakikinig na paano nyo po na-manage yung talaga po sa ating paglilingkod, andun yung ating paghakbang.
Amen. No, yung talagang action. Kasi sabi nga faith without action Is is dead. dead. Oh, No? amen. So talagang Sa James dito 2. itinuro talaga nila Pastor Rong tsaka ni Pastor halagahan. Amen. No, na talagang hindi lang sa dahil nakakilala ka, naniwala ka. Hindi Mm. 'yun eh. Kailangan talaga may gagawin ka. Ano yung Wow. gagawin mo? Ayan na yung since natanggap mo na yung Panginoon na born again ka na, Yes, oo. ang gagawin mo naman ngayon, maghihikayat ka. Yes, 'Di ba? Kaya ang una kong nahikayat, ayan, si Sister Leia Longares. yan, Yung amen. family na Buhay. yan. Yan ang buhay Amen. paglilingkod, ano? Yeah, dati, tigasin yan dahil pulis di ba? Pero, dati po yan, hindi yan nagbibistida. Kasi pulis na po siya di ba? Pero nung kami nagkakilala, aba, mukha ng si Imelda Marcos. Talaga naman, ang beauty niya, pang beauty queen, di ba? Umimik ka dyan, Sister Leia. Binago rin Umimik ka talaga dyan. siya, inside and out, Yes, no? opo, Talaga opo. naman. Nakita natin ang pagbabago sa kanya. Yes, oo. Dati matari na matapang yan. Yes, pulis Pulis kasi. Oo. Praise God. So yan ang ginagawa ng bunga ng paglilingkod. Nababago ka unti-unti. Sa yung pagbabago, nakikita ka rin ng iba. Amen. Oo, di ba? Sila na rin yung magte-testimony ano ka nung araw. Yes, oo nga. Sister Leia. So, makikita mo na talagang, kaya sila sasama sa'yo dahil sa nakilala mo ang Diyos. Nakita nila yung pagbabago. Yes. Amen. Siguro balikan lang natin yung para for the benefit ng ating mga viewers. Ano po? Yung sinasabi po kanina ni Sister Angie na faith without works. Faith without work is dead. Ano po? Sabi po yan sa James 2 verse 17, ano po. Tas inulit po yan sa James 2 verse 20 that faith without work is dead. Talagang ang mahalaga mga kapatid, hindi yung i-declare mo lang na Christian ka eh. Yeah. Dapat aside from declaration, there is movement, there is manifestation. Na talagang meron na po tayong Diyos na pinaniniwalaan. Ano po? Ganun din po dun sa sabi ni Peter sa 1 Peter sabi sa 1 Peter 1:13 ano po sabi diyan, prepare your mind to action. Sa ibang version your loin to action. Ibig sabihin mga kapatid, dapat daw kapag sabi niyo nga po may natutunan na, di ba? Kung may natutunan ka, dapat wag tumigil dito. Yeah. Dapat bumaba dito and it fuels your heart, your spirit. No? Kasi 'di ba sabi natin kanina, yung faith nabubuo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. At yung pakikinig ng salita ng Diyos, yung po yung magfi-fuel sa puso mo. Sa 2 Kings, ang puso ay spirit. Spirit. So yung mag-fill up sa spirit mo para para magliyab, no? Yeah. Uminit ka is that up. The word of God. Amen. Hallelujah. Amen. So bukod sa gantong ano pa po yung mga sabihin nating, ako kasi ang isa sa mga natutunan ko po talaga ay pagdating sa paglilingkod, unti-unti niyang ipapakita sa iyo. Hindi naman niya ibibigay sa iyo kagad yung kaunawaan eh. 'Di ba? Sabi po sa Colossians 1:9 po ay mula nang nakita namin kayo, hindi na kami tumigil ng pagpe-pray na kayo ay makasagap, masagap nyo yung knowledge of the will of God, spiritual wisdom and understanding. What good about the future is that it comes one day at a time. Amen? At dahil one day at a time ang pagdating ng future, ganyan din pala tayo pinapalakad ng Diyos. Diba? Sabi? Kung sasabihin ko na sa'yo lahat at alam mo na lahat, di mo na kailangan ng faith. Diba ba? Hindi na rin faith yun. Hindi na faith yun. Kasi alam mo na eh. Oo, tama. Pero ang alam niyo po, ang masarap, hindi ko po alam kung ganito po rin yung experience nyo. Ang nangyayari po sa akin is that may papagawa, ilalagay ka sa isang posisyon. Ano po? Naalala ko nung una, alam niyo po yung una kong ministry natin. Ang una ko pong ministry, from Saudi na nag-church plant na trainer, ganyan. Bigla pong sabi ni Pastor Dong sa akin, anak, sabi niya sa akin, mag-obserba ka muna sa bahay. Akala ko yung mag-obserba sa bahay, mga 2 buwan, 3 buwan, ano? Sister, mag-1 taon na.
Umiigkas na yung puso ko. Umiigkas na. Ano? Hindi pa nagagamit, Oh, ano? sa Saudi, ganito ka. Ayan, ayun, ganyan. Dito, wala kang ginagawa. Kaya naalala ko noon, nung nag-BBS po tayo sa inyo po noon, kahit ako sinasabihan ni Sister Jel na mag-share ka, hindi talaga ako pumapayag kasi sabi sa akin ni Pastor, hindi pa pwede. Kaya hindi ako nag-share noon kahit ano pong ano. Pero alam niyo po, ang naunawaan ko na malalim talaga. At sana po maunawaan nyo rin po ito sa buhay nyo, sa buhay paglilingkod. Hindi po lahat ibibigay sa inyo. Yung sabihin isang bagsakan na maunawaan nyo lahat, hindi po. Pag sinabi ni Pastor Dong sa akin noon sa multimedia, niligay ako sa multimedia. Sabi ko, ang alam ko lang sa multimedia, magsalita sa mic eh. Hindi ko po talaga alam yung technicalities, yung sa sound, ganyan, hindi po. Pero praise God na po. Ang galing ng wisdom ni Pastor. Sabi sa akin ni Pastor, secondary na lang na matutunan mo yung technicality. Ang gusto ko may titingin sa mga tao dyan. So, si Gab nun, no? Kaya lang baka patayan tayo ni Gab eh. Si Gab po no, mainitin pa ulo. Pero praise God talaga. Gab. Amen talaga. Amen. May time kami, alam niyo po, sister, naalala ko nung nasa multimedia tayo, tanda mo yung Gab, Sunday, ang call time 6 o'clock. So pumupunta kami dito 6 o'clock. Inat-ngat ng daga yung mga linya natin dito. Hindi namin talaga alam anong gagawin namin ni Gab. Oo. Nginat-ngat yung mga linya natin. Linya natin sa audio. So ito yung mga experiences mga kapatid, ano po. Pero along the way habang sumusunod ka, ano po? Habang sumusunod ka, doon tinuturo sa'yo ng Panginoon, okay anak, ngayon, ito gawin mo dyan sa mga kasama mo, ito gawin mo dyan sa mga kasama mo. Hindi po one time ibibigay sa atin. Habang sumusunod ka, ang principle ng Panginoon, while you obey, I will provide you knowledge and understanding. Hindi niya ibibigay sa'yo na nakatigil ka, sasabihin mo, Lord, bigay mo muna, paunawa mo sa akin bago ako sumunod. Actually po, ang unang tinuro sa inyo yung pagka-humble, ano? Yung humble daw. Humble ka talaga eh. Alam mo yun, isa yun sa experience ko sa paglilingkod eh, no? Yung talagang nasanay ka sa marangya, no? May taga-sunod. Yeah, may taga-linis. Dito po, maghahas ka rito, maglilinis ka na siya. Hindi na lang sa mission po, no? Na talagang hindi ka makakapamili ng lugar sa mission. So, akala ko noon, nung mga mission namin ang sabi, pupunta kaming resort, no? Ilalagay kami sa resort. Wow! Nako, iba palang resort yon. Natulog kami sa sahig. Parang yung huling punta namin po, sa Batam. Po, yung biyahe namin, ang dating namin doon sa airport ay 11 ba? Ipapahumble ka talaga eh. Isipin nyo, 16 katao kasama si Pastor Dong at saka si Pastora May, Sa airport kami natulog. Oh. Kanya-kanyang diskarte ngayon. Sa airport matutulog Diba? Inari namin ang lahat ng upuan doon, higaan namin. Amen? Kahit di ba yung, alam mo yun, pagkain, kailangan talaga, talagang i-humble ka ng Panginoon. Na talagang sabi nga sabi ang ulam daw namin isdang no? Ang sarap ng pagkakaluto ng isda. Yung pala sabi, isdang tanga, no? Bakit nag-isdang tanga pumasok sa lata? Ay, nako. Yan pa mga buhay. Natututo tayo. Nakakatuwa. Kasi alam mo, hindi yun ang kaya ka andun, hindi yun ang tinignan mo. Tinignan mo yung mga taong andoroon na mabubuo. Amen. Dahil ginamit ka, Amen. Mabubuo, Yes, yung purpose. Yeah, purpose. So, praise God. Kumbaga, ang motivation mo palagi, pag po tayo nandun sa buhay paglilingkod, ang motivation mo palagi, yung purpose ng Panginoon na nilagay sa... Ano yun? Abutin ang mga tao upang sila makakilala. Makakilala sa ating Panginoong Hesus at mabago ang buhay. Kasi ang impact po ng pagkakilala sa Diyos, syempre, nababago. Ngayon, basahin natin yung iba. Babasa lang po muna ako, sister. Yes. Sabi ni Sister Imelda, yes and amen. Nakaka-experience na po ako ngayon na magbabad sa prayer dahil sa 24/7 intercession. Ano po? Ayan, welcome po kay Pastora Malu and Pastor Well from Naik, no?
Naik Cavite, ang lugar ng matatapang. Ah, pinasok ng mga pastor natin na ito. Amen. Yolanda Hiyaw, hi din po sa inyo. Manuela Gonzales, magandang hapon din po sa inyo po. Sino pa po ba nandito? Ayan, si Pastora Malu, no? Sobrang din ang paglilingkod nito. Sabi niya, iba po talaga sa misyon o sa paglilingkod na tututunan mong mag-humble. Yes, No? amen. Mawala sa comfort zone. Yan. Si Sister Ria naman, ang sabi, natuto siyang mag-CR sa lupa. Diba? Ang ganda-ganda ni Ria. Parang nung tamang-tama yung topic namin last Friday ba kami? Last Monday po. Stretch to be strengthened, no? Grabe yung kailangan mo talaga magpa-stretch. Hindi pwedeng nandun ka lang sa comfort zone. Parang ano ba tawag dito? Yung lastiko, yun ang ginamit natin, di ba? Yung lastiko. Example. You cannot fulfill the purpose of rubber band unless you are stretched. Kasi dun lang, yun ang purpose niya. Di ba? Ma-stretch para ma-bind yung dapat i-bind. Amen? So, sa ating pong, Elisa Brena, Tita Liza from Santa Cruz, Laguna, magandang tanghali po. Magandang hapon sa inyo. Amen. Okay. Rosemary Socias, magandang hapon. Kay Doktora. Alam mo, napaka-humble po nito mag-asang tong. Nito ko lang din nalaman na sila pala doktor. PhD. No? Oh. Wow. Doctor in Philosophy, silang dalawa. I think sa navigation sila o maritime. No? Hallelujah. Amen? And syempre, kay Kuya Bonnie, magpalakas ka na magpalakas, Kuya Bonnie. Amen? Praise God. Okay? Ano pa po? Sabi po ni Sister Norma Clay. Okay? Watching here in Melbourne, Australia. Wow! Hello sa Welcome po. Melbourne! Hello mga kaabangers, no? Regular rin po natin to na nakikinig sa atin, no po? Amen. May tanong po ako kay Sister Norma Clay or Pastora Norma Clay. No? What makes you stay sa DLS? Ano po yung benefit, no po, kung bakit po tayo palaging nakikinig ng DLS? No? Share nyo po sa atin, no? Para ma-bless po yung ating po mga ibang mga... At i-share nyo naman din dyan para namin mabasa yung paglilingkod nyo po. Amen. Praise God. Ayan, ang ganda basahin Opo. yung mga naka-experience na ng kung paano maglingkod sa Panginoon. Ano? Amen. Na talagang andun yung saya sa gitna ng hirap. Andun yung saya dahil marami kang taong nabigyan ng pag-asa, no, sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. May pahabol si Sister Ria. Sa akin po, natuto ako kumain ng palaka. Matindi. Wala ba yung dyan, sawa at saka dagambaha at dagang tubigan? Makikita natin mamaya. Ay, text nyo naman. Sige, ano ba ang inyong mga experiences sa pagmimisyon, no? In terms sa mga tinutulugan, in terms sa mga pinupuntahan. Alam niyo po, bago ako naging active talaga sa church. Ikaw naman pa. Naging experience. Dami ng pinuntahan mo abroad, Yung bawal, bawal mag-preach. Bawal mag-preach, opo. Isang experience namin sa Middle East is this, no? Siyempre po, di ba, marami po tayong Pilipino doon, nasa 200,000. Lampas ng 200,000. Ang ginagawa po namin, dumidiskarte po kami, nag-i-scout kami ng mga camp. Yung mga camp na yan, tinitingnan namin kung merong mga nakapwestong Pinoy. Pag ang Pinoy, halimbawa sa mess hall, ang mess hall supervisor ay Pinoy, tinitake note po namin. Kasi bakit? Para yung aming off day o yung day off namin na Friday and Saturday, pwede kaming magturo dun sa loob ng mess hall nila. Kasi ang may hawak Pinoy. Oo. So, nakakapag-reach out po tayo sa mga tao. Ngayon, minsan, may nag-invite po sa atin. Alam mo, minsan pagka nakikilala ka, hindi palaging sarap eh. Oo. In-invite ako magtuturo sa mga tao doon. Pero ang malayo yung lugar eh. I forgot. Katip. Alam niyo po, disyerto. Province to. Alam niyo po ang place, container van. Hindi po mainit doon? Hindi, may aircon, di ba? May aircon. Ito matindi, sister. Alam niyo, hindi po nawawala yung mga persecute kayo.
Isinusumbong po nung ibang mga lahi na merong daw fellowship doon, may gawain doon. Alam niyo po, pero I praise God, naranasan ko 'yon kasi mas naunawaan ko yung kahalagahan ng pag-share ng word. Po. Alam niyo, biglang may dumating na mga pulis na nag-i-inspect. Wala kaming magawa kundi patayin lahat ng ilaw, pati aircon. Imagine ninyo, 2:00 ng hapon patay ang ilaw. Nasa loob kami ng container van. Kayo na-suffocate, Pastor? Well, Biyaya ng Diyos. biyaya na ng Panginoon kaysa naman mahuli kami, di ba? Ang ginawa talaga nung supervisor, inilak niya yung container van para isipin ng mga pulis, walang tao dyan. Oo, walang tao dyan. Pero meron po kasing maliliit na vent na gano'n. May maliliit na vent. Pero ibig sabihin, kung halimbawa, Tagal pa. Totoo kayo doon, grabe yung pawis lang. Yung ganyan yung mga, ganyan po yung mga nararanasan natin, na-experience natin, Tapos, magiging creative ka sa gawain. Pag nasa puso mo na talaga mag-share, tapos anong tawag dyan? Mag-akay. Alam niyo po, ang isang diskarte namin ay sa park. Ang mga Arabo, hindi nila pinakikialaman ng mga Pinoy pag nasa park. Kasi alam nila ang Pinoy, hindi po basagulero. So, kahit makakita sila, lalapit lang yan, pero hindi sila makikialam. Alam niyo po ang ginagawa? Nakapalibot lang kaming ganon, pero nagso-soul winning na yon. Habang nandun kayo, kaya palibot, ang strategy nun, kaya kayo paikot, para lahat ng points, kita nyo kung may padating. Okay? Strategic, lahat yan, lahat ng padating, kita nyo. Tapos yung sino-soul win nyo nasa loob, yung nagsasalita, for example, ako yung nagsasalita sa kanila, ako yung nagso-soul win. Kaming 4 o kaming 5 yung nandun sa loob. Isipin mo, Pastor, yung puso ng mga lingkod ng Panginoon, para lang ma-reach out mo sila, para makarating, yung mensahe ng Panginoon sa kanila. Kung paano ka iniligtas ng Panginoon, gusto mo rin silang makaranas nun, sa gitna nun, sa gitna ng disyerto, sa gitna ng init. Amen. Pero yung iba kasi talagang hindi nila alam, na yun ang purpose. Yun ang purpose kaya ka naroon. Amen. Secondary lang talaga yung secondary. At ako may experience doon, I believe tanda to ni Pastor. Meron po akong nadistino ako sa isang island. Yung island na yun talaga, bago ka makontak sa island na yun, kailangan mo lumabas doon sa boundary. Kasi doon lang may signal. Opo. So pag nandun ka, talagang isolated ka, nandun ka lang. So, and yung lugar na yun yung may pinakamalaking deposit ng oil. Kung bakit ganun sila ka-ingat dun sa lugar na yun. Kahigpit. So ngayon, alam niyo po mga kaabangers, mga ka-DLS, patuloy ko po itong iti-testify kasi nangyari to sa amin. Hindi ko maunawaan hanggang ngayon paano nakapasok ang tawag ni Pastor Dongdon. Hindi ko talaga maunawaan. Hanggang ngayon, I'm amazed. Diyos talaga yun. Nasa loob ka ng cave-in mo, tumawag si Pastor, at naalala ko, dito tinanong sa akin ni Pastor, anak, ano bang binubuo mo? Pamilya o bank account? At doon ko na-receive yung kailangan, I need to decide. That was 2015. And alam niyo po, doon sa ginawa kong desisyon na yun, wala ni isa sa kaibigan ko sa abroad at dito sa Pilipinas ang nag-agree sa akin. For the first time, sabi niya, Walter, I will disagree. Ang ganda-ganda ng posisyon mo, uuwi ka dito sa Pilipinas. May pamimili talaga, May pamimili. May pamimili. Ang paglilingkod po, every day is a decision day. Yeah. Po? It's a decision day every day sa pamimili po. Po? Pero, alam niyo po, ano yun ang Diyos po kasi ang naglalagay sa puso natin para maunawaan niya yung purpose sa atin. Po? Pakinggan niyo po ito Hindi po talaga yung tao Yung tao susunod lang. Amen po? Amen. Pero ang prompting of the Spirit, siya po ang magtuturo sa'yo. Sabi sa John 14:26, I will send you a comforter. Kasi di ba pag nalilito ka, hindi ka makapag-desisyon, di ba? Yeah. Pero sabi ng Panginoon sa John 14:26, I will send you a comforter which is the Holy Ghost. And the Holy Ghost will teach you all things. And will keep into your remembrance everything that I've said and you heard from me. Sabi, lahat daw ng narinig mo at natutunan mo,
ipapaalala ko sa'yo. Doon sa panahon na kailangan mo magdesisyon. And I believe, no, nung time na yon, ibinigay ni Lord talaga sa akin yun. Kaya nung umuwi ako, alam ko maraming kontra. Alam ko maraming ganito. Alam ko maraming, they don't want it because that's the peak of my career. Maraming nanghihinayang. Yeah. Maraming nanghihinayang kasi, well, tapos naman, yung pa isa, no? Medyo malaki, no? Pero ang ano po doon, alam niyo po yung access na ginawa ng Panginoon sa atin. Ang hawak kasi natin noon, mga estudyante na Arabo. Oo, mga pure Arab. Around 700. I'm an HR advisor there. May hawak po akong dalawang Egyptian. May supervisor ang supervisor ko Arab. Ako yung may hawak sa kanila. Ganun po yung binigyan ako. And alam niyo po yung boss ko doon, ang pangalan ay Iza. Alam niyo po ang ibig sabihin ng Iza? Ano po? Iza is the Jesus in Arab. Oh. Mahal na mahal niya mga Pilipino. Kasi ang tatay niya, ang trabahador at nagpayaman sa kanya. Trabahador na Pilipino. Noong pa, 1980. Kaya sabi niya sa akin, Walter, don't be caught. Oo nga, Pastor. Paano nga ba? Magpapahuli. Paano nga po pala kayo nag-arrive sa decision na yon na talagang mas pinili mo maglingkod sa Panginoon kaysa sa malaking sweldo? Alam niyo sa katayuan niyo na yan, na talagang professional. Alam mo yon, hinahabol ng mga kumpanya. Pero pinili niyo po Well, unang-una po, I think that's the appointed time of God to me. Ano po? Yun yung appointed time ng Panginoon na hinog siya na nung nag-decision po ako at sumunod ako doon sa, sabi kasi ni Pastor, anak, you still have, parang 6 months pa ako noon eh. You have, parang, ine-explain niya sa akin na, you have to decide. Parang gano'n, ni Pastor Dong. I-explain niya sa akin na kailangan mo sinasabi niya sa akin yung option, pero ano bang binubuo mo, pamilya o bank account? Tumatak sa akin yun. No? Hanggang sa parang hindi ka na makatulog, iniisip mo yung palagi. Ano ba talaga? Baka pagsisihan, Oo, di ba? Pero alam niyo nga, nag-decision ako. Sabi ko, Lord, purpose talaga ang natanggap mo. Give me a message. Ang sabi sa akin ng Panginoon. Habang nasa aeroplano ako. Sa aeroplano niya lang ako sinagot. Sabi niya sa akin, ministry and business. Ministry and business. Wala nang iba. So, kung ano man yun, ministry and business, yun na yun. Yun na yun. Opo. So, ang ano ko dito is that God orchestrated it in my life. Natuto lang, siguro, hinog na nga eh. Natuto na lang din akong sumunod. Yun ang maging decision. Pero kung ako lang susundin ko, I'm sure hindi yun ang susundin ko. Di mo ba? Kasi 4 months lang, milyonaryo ka na eh. Oh, yun ang sahod mo doon. Di po ba? Tapos, you have the privilege. Tama nga eh, Pastor. Na talagang yung pamimili mo ay talagang... Glory to God po. Yeah. Glory to God na po. So, ang mahalaga po... Hindi naman po kayo naman. Hindi po. Walang kalugihan sa Panginoon. Hindi kayo Wala po. Pati alam niyo po, ang ikinakahanga ko sa mga pastors natin, pag may decision ka at ang decision mo ay tungkol sa paglilingkod, kita ko sa buhay nila how confident they are who's the God na pinaglilingkuran nila. Hindi sila parang hindi mo sila maramdaman na natatao. Bakit ka buhay? Bakit ka? Hindi. Kaya nga wala kang dahilan mag-complain eh. Pag si Pastor Dong tsaka si Pastor Romeo ang kausap mo, di ba? Alam mo yung na-empower yung decision mo na, yes. Okay. Confident ang mga pastor ko. Di ba? Kumbaga, how they represent God, yun yung nagpapalakas din ng loob. Nung time na yun, na umuwi ako dito. And yun nga, natutuwa rin ako noon dahil nga, alam mo, ang na-realize ko pang isa, nung nasa Saudi ka, you're doing the legwork. Ikaw gagawa ng paraan, ikaw gagawa ng strategy, paano mo mamomonitor ang mga tao, paano ka. One time, alam niyo po ba, may napatanggap akong hindi ko lang po dala yung picture ngayon, pero siguro wag na rin for security reasons. 2 Nepali, 2 KRM. Tumanggap po sila sa Panginoon, 4 sila. Po. Pero yun yung mga bagay na hanggang ngayon yung isa doon, Nepali, kaano ko pa sa Facebook. Ka-chat ko pa rin siya sa Facebook, no? So, mga kapatid,
yan po yung yan po yung magandang yung desisyon natin. Wala pong talo talaga sa Panginoon. Wala akong nililingon na pinagsisisihan ko nung ako'y umuwi. Wala po. Oo. At higit sa lahat, syempre, alam nyo, yung pagkakataon na binigyan ako ulit ng pagkakataon ng Panginoon na magkaroon ng pamilya. Oo, doon po ako namamangha, na talagang ginamit kayo ng Panginoon upang mabuo, ang pamilya talaga ni Amen. Attorney Burns, Burns. no? At maraming Kanyang mga maraming napatunayan, lalo yung mga mahihilig sa telenovela. May Forever. At may Second Glory. Amen. Bago ko po makalimutan, si Bishop Jimmy Sarmiento, evangelista. Welcome po kayo from San Pablo po ito, alam ko. No? Bro, miss ko na po kayo, mga ka-fellowship. Po. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Basahin natin si Sister Yogi sa kanyang paglilingkod. Napakasarap pong maglingkod sa Diyos dahil dito po malalaman na napakaganda ng plano ng Diyos sa atin upang maipahayag ang kanyang salita upang marami ang maligtas. Amen. Wow, ginagamit to sa kapet pandesal. Araw-araw, no? Araw-araw po yan, mga kapatid. Galing pa siya ng Pasig. Yes. Wow, Opo. mainit to sa kanyang paglilingkod. Ano pa nga ba yan, Maria Razo? Ano yung papa? Ayan. Sabi ni Digna Ate Pinili. Bigla akong na-stretch kagabi. First time po akong nakita ng friend ko, si Yancy, na kumakanta at nagdarasal at higit sa lahat po, napatanggap natin siya sa Panginoon. Wow! God, amen. Tama, ginamit ang buhay mo, no? Amen. At si Norma Sales Cadiz. From Spain. Wow. Isa po ako sa nakikinig ng DLS at ngayon binigyan ako ng Christian Church. At now, natutunan kong mag-humble sa God. Amen. Is faithful. Pati na asawa kasama ko rin naglilingkod. Praise God! Amen. Talagang pag naglilingkod ka, ang kasama mong ma-save yung family mo. Amen. Ikaw at ang iyong sambahayan. Yes. Sabi naman ni Jonalyn Inyalga, naranasan din po namin sa Vietnam ang soul winning sa park para di halata. Praise God. Ayan, sa pag-aaral po namin ng prayer at prayer of Gideon kanina, the Israelites were stretched after their 40 years of rest in prosperity. Hallelujah. Oo, kasi yung complacency nila, yung idolatry, kasi kung tutuusin, 10 to 11 days lang yung biyahe. Dahil sa murmuring ng mga taong ito. Sa katigasan ng ulo, no? Complacency in their comfort zone na nakalimutan na tumawag sa tunay na Diyos. In short, kabahan lagi tayo pag masarap. Ano yan? Masarap ang upo. Akala ko kung ano yung upo no? Upo sa comfort zone at tatamad-tamad. Comfort zone. Is a dangerous zone. Amen. Correct. Thank you, sister. Si Pastor Mark, asan niya? Tulay, no? Na ang dilim. Ito po, babasahin ko kay Pastor Mark. Tatawid ng hanging bridge na walang ilaw. Grabe, no? Grabe. Sobrang dilim at bangin ang mahuhulog. Pero masayang nakatawid. Hindi naman natin sila tinatakot, di ba? Kundi ito po yung katotohanan, kung gaano ka-precious, no? Gaano ka-precious ang mag-win ng soul. No? At isa pa po, alam niyo po, sis, pag minade mo sa puso mo, niresolve mo sa puso mo na maglingkod. Hindi pa po ako pastor noon, hindi pa rin po ako ganun kalalim ang relationship kila Pastor Dong. Yung pong kasama ko doon sa Saudi, pastor na rin po siya ngayon. Tatlo po kami nagpe-pray noon palagi na mabuo yung gawain doon sa isang place sa Saudi, sa Tanura. Tatlo kami, isang worship leader, dalawa po kaming prayer. Pero kaming dalawa po ngayon, pastor na. Alam niyo po, nung unang dating ko po dito sa church, ewan ko kung ano bang naisipan ko nung bumili ng audio. Yung kay Pastor Dong, narinig ngayon sa Saudi yung boses ni Pastor Dong. Sabi nitong kasama ko sa bahay na to,
yan ba yung Pilay? Sabi sa akin, Kilala siya. kilala siya, taga Pangasinan. Oh. Okay, mga kaabangers, tingnan niyo po kung paano ibibigay at ipapakita ng gawain, ima-manifest niya, ipapakita niya sa'yo, gagamitin ng ibang tao para mas makilala mo ang tao. Amen. Alam mo, ang kwento niya sa akin, si Pastor Dong daw po, kinakarga ng mga tao yan, itatawid sa bukid na napakalayo para makapaghayag ng salita doon. Correct. Ilang ilog pa, ah. Nakakalabaw pa daw yan. At alam niya na ang asawa ay buntis noong time na yun. Sabi niya, yung asawa na noon buntis eh. Alam niya. Totoo, no? Oh, sa Pangasinan nga ba? Oh, Pangasinan nga po yata yun. Kinukwento sa akin noon. Kaya sabi ko, galing. Pero noon wala pa akong background kila pastor. Ang alam ko lang, nakita ko lang sila dito. Pero wala pa akong background sa anong nagawain nila, saan sila galing. Wala po. Kaya lang, nung ibinalik ko yung mga CD na yon dahil pinakikinggan namin from now and then sa Saudi, doon nila nakilala. No, si Villarasa ang apelyido niya. Dennis Villarasa. No? Dennis Villarasa. Hanggang ngayon nasa Saudi pa po siya. Amen. Praise God. Amen. Talagang talagang ang Panginoon nagki-create yan ng mga sitwasyon. Yes. Katulad kailan lang na nagkaroon ng gawain sa Gigin, Bulacan, Yeah. Alam niyo ba yung bishop na nag-invite kay Pastor Dong yung inatinan ko lang na church sa Shuttle, USA. Oh, speaking of Shuttle USA, nandito si Jel. Don Jel! Welcome. Ayan, yan din ng church ni Jel, Opo. kay Bishop Israel. Oh. No, na talagang doon kami nagkita, tapos na-connect siya dito, no? Kaya in-invite nila si Pastor. Amen. Oo, nakita mo nagkaroon ng gawain. Connect, ano? Yes, kailan lang. At blessed na blessed talaga. Amen. Nagpapasalamat si Bishop Israel Sanoy, di ba? Na Hallelujah. talagang wow. Ibang-iba nga naman yung testimony. Sila, Pastor. Kung paano sila inangat ng Panginoon. Maraming churches, maraming mga pastors ang napalakas. Amen. Kasi talagang ang buhay, pag in-orchestrate ng Panginoon, parada ng tagumpay talaga yan. Amen. Walang ibang pupuntahan eh. Yung buhay na naglingkod sa Panginoon, walang ibang pupuntahan, tagumpay. Amen. Welcome po kay Brother Cesar Bukat. Ano po? Kasamahan po natin to sa Qatar. Ano po? Kuya Cesar, magandang and hi na rin po, no? Hi na rin po sa Nakita yata kayo sa Doha. Ayan, sa Doha, Qatar. Yan. We meet, tama po, sa TGCGM, the Great Commission Global Ministry. Yan po yung church na pinuntahan natin ng last mission. Kila Pastor Celso and Sister Annabel Caman. Amen. Amen. Si Kuya Cesar, napakasipag din yan sa gawain. No? Amen, amen. Hindi lang tayo ang nabubuo, kundi ngayon, churches na, no? Ang binubuo. Amen. Wow. Praise God. Talagang ito binabanggit nga po nila sila Pastor Sanoy. Mayroon na silang church pero nagpapagawa pa ng for 5,000 seating capacity. So, mga kaabangers, mga DLS, alam niyo po, this is the time, no? We have to rise up. Yung ating pong mga paniniwala at paninindigan, no? Kung meron man tayong dapat panindigan natin yung ating pananampalataya. Amen. Na nanggagaling sa ating Panginoon. Yun ang sabi ni Samuel, buhay na luma ngayon ay binago na dahil sa paglilingkod. Wow! Buhay na buhay kay Samuel. At kasama niya na yung misis niya naglilingkod, di ba? Yes. Masayang naglilingkod Amen. si Sister Salve. Praise God. Kapit pandasal mga yan. Nakakatuwang panoorin yung mag-asawa na yan. Yeah. Parang teenager lang sila. Ang saya-saya nila. Masaya sila. Oo. Happy couple. Yan ang tawag natin sa dalawang yan. Happy Amen. couple. Sino po ba? May nabasa po kanina eh. Genesis Wakis. Yan. Hello po sa inyo. Ano po? Oo. Sabi nyo nga po kung saan po kayo nakikinig at kung ano po yung church para po mabati po namin ang inyong church. Ano po? Andyan din nakikinig si Ceci Mendoza Santos. Wow. Hello po, magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo. Amen, amen, amen. Amen. So yun po, Melda Hakilmo, hello. Good yan, afternoon. from Masbate. Ayan, mas marami po. sigurong experience din to, si Melda Hakilmo, no? Amen. Oo. Actually, pag pumupunta yan sa Maynila, hindi makatiis, pumupunta talaga sa church yan. Di ba? Oo, mahal naman pero yan from sila Masbate Pastor po Dong. yan. From Masbate. Alam niyo po si Sister Melda Hakilmo,
naging used na lang po kaming kasama namin siya sa online. Pero alam niyo po, 2 taon na natin siyang kasama sa online bago pa po natin sila na face to face. Yes. Tingnan Eh, mo nga naman. okay, mga kaabangers, mga ka-DLS, ano po, gusto ko makita niyo po yung synchronicity, yung pro-synergy nung paglilingkod. Mm. Si Sister Emerald Tamayo from London. Mm. Okay? Hindi pa po natin siya nakakaharap nila Pastor Dong ng face-to-face. Okay po? For how many years, ha? Simula po nung pandemic, siguro mga 2 to 3 years na ngayon. Mm. Amen? Pero yung mga anak nila na-connect sa Davao, sa Iligan. Hindi lang yun. Nagtayo doon ng church. church. Naandun nga po yung Wow. ating mga Pastor Pa- Ruben. at sa si Pastora Pastor Mavic. Apo. Wow. Tsaka si Kuya Red, nandun din. Ayan. By the Sobrang way. paglilingkod niya. Amen. By the way, ano ba? Pagaling kayo kagad. Ha? Amen. Pastor Mavic and Kuya Red Manga, no? Yes. In Jesus' name. Okay. Amen. Ano pa? Yes, si Sister. 4 years na. 4 years na Si pala. Brenda Grabe, Aquino, oh. no? Si Mimo, 4 years na siya. Kailan lang natin siya Na face to face. Oo. Yes. Praise God. Tapos Bless na bless. tuwing umaga po kasama natin yan sa morning devotion, si Ate Melda Hakilmo. Grabe. Kaya mga kapatid, mga ka-DLS, mga kaibigan, mga minamahal. The Holy Spirit knows no boundaries. Wala po siyang boundary. Wala. No? Isipin nyo, isang tao na hindi mo naman personal nakilala. Bakit po ang puso na turn? Dahil nandun yung sabihin natin ang puso po nila ay talagang bukas. Nakita nila yung sincerity at yung anointing nung anong meron po sa atin dito. Kaya po sila nagstay. Ano po? 4 years, oh? 4 years. Kasi kung relasyong tao lang po yan, nagsawa na yan. Amen? Tama. Kung relasyong tao lang po yan, wala na po. No? Tama po ba, Ate Melda? Pero in the spirit, no? As we are unified in the spirit. Amen. Salamat po, Kuya Cesar, no? Dito po ako sa Novaliches, Christ the Healer International Church. Amen. Amen. Hello po. Hello po sa inyo dyan sa Novaliches and sa mga inyo pong mga pastors and leaders. Yes. Welcome po kayo dito. Amen. Hello din kay Manuela Gonzalez. Amen. Good afternoon po. God, salamat. Grabe yung ano natin, ano? Talagang kamangha-mangha, ano? Lalo na sa iyo, Pastor, yung ginawa sa iyo talaga ng Panginoon. Kung paanong galing ka sa abroad, di ba? Talagang humbleness mo, nakikita rin ng mga naglilingkod dito, kaya gusto kong gayahin. Alam niyo po, sis, ang galing talaga ni Lord eh. Kasi alam niyo po, nung nag-Saudi ako, wala na akong balak umuwi sa Pilipinas. Gusto ko na lang nun, tumawid ng Europe. Kasi ano naman ako sabi nating ako yung earner, no, sa aming magkakapatid. So, hindi problema sa akin yung pera eh. Sabi ko nga kay Pastor, alam niyo, ang bala ko na lang talaga. Actually, ginawan ko na ng tula yung gagawin ko eh. Ang gagawin ko sana doon, a guitar, a bottle of beer, and a loyal dog. Yun na lang bala ko. Wala na akong balak magpamilya. Yun lang talaga. Ang gusto ko lang talaga mamuhay ng tahimik nasa... Naku, yun yung sinasabing, my plan is not your plan, no? Diba? Sa Proverbs 19. Amen. Proverbs 19 verse 21, sabi, man put many plans in his heart, but the purpose of the Lord will prevail. Prosper. Grabe. Nung sinabi ko kay Pastor, alam nyo, nung ka lang na-realize yung bigat pala nung desisyon ko na yun. Sabi ni Pastor sa akin, anak, grabe, iniligtas ka talaga ng Panginoon. Kasi ang gusto ko na lang nun, ganun na lang. O imaginein mo sa ginagawa ng Panginoon ngayon. Na Nakakapagod din yun, Pastor, ha? Sobrang relax. Pero alam niyo yung sa kabilang banda, ano yung ibinigay? Isipin mo, binigyan ka ng pamilya. Binigyan ka ng ministry. Correct. Ngayong Friday, bukas po, na-invite pa tayo sa isang talk. International talk. Wow. Ang maganda doon, alam niyo po, isa sa speaker tomorrow ay anak ng pastor at gustong makarating sa church natin. Wow. Yeah, si apelyido niya Merchant. Ang father niya ay pastor sa US. Kung niya makarating ka sa Dr. Silva, naalala niyo yun? Yes. Si President Silva. Yun. Siya po yung ano nito. Organized. Speaking English. Amen. Ano? Bro,
papakiramdam ko pupunta ako diyan pupunta ako sa Sunday, Sabi ko, bakit kung kailan hindi kita iniimbitahan tsaka ka pupunta? Punta daw siya sa Monday. Hallelujah. Sabi ni Jonalyn, no? Classmate, Pastor Walter Faustino, dapat ka na pala talaga umuwi na time. Mabuti ang Panginoon sa buhay mo. Amen! Amen! Marami nagpapasalamat talaga, no? Yung Dahil, classmate ko na yan. alam mo ba yon yung in-line ka ng Panginoon di ba? Opo. Pero isipin, yun yung buhay na buhay. Yung Proverbs 9. May plano ka. Pero pag may plano siyang Panginoon, wala ka. Mangyayari at mangyayari, no? talaga. Kanyang plano. Amen, amen. Amen. Grabe. Kaya isa pang nagpapasalamat yung aking kapatid na si Rose. Salamat sa Diyos dahil nagkaroon ng 24/7 intercession prayer. Amen. Mas napalapit ang tao na sumamba at lumapit sa Diyos. Tama. Praise God. Praise God. Amen, amen. Yung platform na ito, no, na ginawa ng Panginoon sa The Hub. Talaga pong marami pong nagpapasalamat, no? Amen. Na meron pala silang alam mo yung pag-asa. Amen. Oo, Amen. sa pagpipray. Amen. Nagkakaroon sila. Ang Diyos ang tutulong, no? Oo. May share lang po ako, no? Siyempre, kahit naman pastor tao pa rin, ano? Yeah. Nung nasa Bataan pa lang kami, sabi sa akin ni Pastora Che, Pastor, magto 24/7 na tayo? Si Pastora Lay, nandun din si Pastora Lay. Sabi ko, pag ngumiti lang ako, pero sa isip ko, yun, no? Di ba? Parang hindi mo alam kasi kung paano mo siya ipoprocess, di ba? Pero alam nyo po, mga kaabangers, mga ka-DLS, that's the blessing and the reward of obedience. Sumunod lang naman po nag-organize lang din si Pastor Che, siya po, mga kapatid, even a pastor or a regular member po, ang mahalaga, pagsunod. Gusto mong magamit, maramdaman yung biyaya ng Panginoon, sumunod po tayo. No, wag pong maging critical yung ating spirit. No? Nakakatuwa, no po? Ako dito, yung dalawa, para ako nagkaroon ng yung alam mo yung secretly, pero ngayon hindi na secret kasi naka-televise na tayo No? Parang secretly, nagkaroon akong biglang kapatid na dalawa. Maano tong dalawang to, yung parang tahimik lang. Pero pagka, they're passionate also. Pagka kausap mo sila sa yung kaming tatlo, pagkausap mo sila, naisip ko nga tingnan mo, para kami hindi pastor mag-usap, Para magkakapatid lang. Alam mo yung very casual. Yeah. Katulad nung isang gabi, kasi parang nagpaparinig si pastora na, umanda kayo! Baka bigla ko kayong tawagin bigla. Sabi nung dalawa, mukhang tatawagin tayo. Sabi ni Pastor Che, tsaka ni Pastor Lay, maganda na kayo. Sabi ko, maganda na kayo. Mukhang tatawagin nga kayo. Buti hindi sila tinawag. Doon sa preaching challenge. Di ba parang tayo lang ding dalawa, no? Example na ngayon, hindi naman natin schedule. Napunta tayo dito, di ba? Praise God. Galing tayong kapit pandasal. Di ba, ini-stretch talaga, no? May Yeah. stretching sa Kaya paglilingkod. Tamang-tama yung topic namin nung Monday. Stretch to be empowered. Grabe. Thank you, Pastora May, Pastor Dong, sa topic na yan. Talagang May kita namin at ramdam. Mayroon pong nabuksan talaga sa amin. Kahit sabi ko nga nung umaga, realization ko nung kinabukasan. Pasalamat ako doon sa mga judges. Sabi ko, salamat po sa inyo sa pagpapaalala. Kasi alam niyo po, mga kaabangers ng mga kapatid, minamahal, hindi talaga kami exempted Even pastors, we're not exempted. Minsan nagiging complacent. Kaya kailangan may nagpapaalala sa atin. May nagsasabi na, oops, ito yan. Oops, ganito yan. Kaya, mahalaga po na meron kang spiritual parents. Hindi pwedeng wala. May pinapayagan ka magsalita sa buhay Praise mo. God. Oo. May pinapayagan ka magsalita. Dahil, yun na nga, may mga bagay tayo na minsan hindi natin maunawaan, At kasama po yan sa paglikod. Yeah. Mga kaabangers, po? Doon natitest yung obedience mo. Yes, opo. Kung mag-iisip po kayo ng paglilingkod na yung sustainable na paglilingkod, no? Sa term ng corporate, sustainable service. Alam niyo po, ako bilang dati rin po ako sa corporate, no? At si Sister Angie po ay negosyante po, no? Nauunawaan namin yung lakad ng corporate people. Alam niyo po, ang isa sa amin na-realize ko po kasi, if you want to be sustained, you have to be obedient. Alam mo dapat kung paano sumunod.
para ma-sustain ka. No? Alam niyo po, tingnan niyo po sa pastor. Buhay ng pastor po yung sasabihin ko Di po ba kami ay nag-feed sa flock? Nagpapakain po kami sa flock. Tama po ba? Ang tanong, sino po nagpapakain sa amin? Kaya kailangan mo ng isang tao na papayagan mo magsalita, magtuwid sa'yo. Ano po? You need somebody na doon ka magsasubmit in spirit. No? May gagamitin talaga ang Panginoon. Amen? At kami ay blessed, no? Kasi in the physical, maaaring maiisip mo na, uy, ang pastor nila ganun. Di po ba? Pero, I'm telling you. But able, no? I'm telling you, grabe ang spirito ng tao. Hindi po, ramdam namin na hindi mo siya basta, there's strength, no? Nandun yung strength ng spirit. Amen. No? Tapos yun nga, yung ganda ng tandem nila ni Pastor May tsaka Pastor Dong. Yeah. Ano po? Andun no? So, ano pa po? At saka yun na nga yung sinasabing yung emphasize ni Pastor Dong, yung sick man, sa isip lang pala yun. Sa isip, no? Ang isip mo ang may sakit daw, yung katawan mo polio victim ka, ganon. Pero buo ang isip mo. Mas mahirap yung sick man ka. Na talagang ang problema mo yung isip. Lagi ka na lang nagra-rationalize. Yes. Lagi ka na lang may reklamo. May reklamo. Sakit din po. Nakakapagod kausap yung ganyan tao. Yung tipong pag may nakausap ka, tapos walang kinukwento, kundi na ganito ang buhay ko, ganyan ang ganito, wala akong magawa. Yung tipong pagkatapos mo siyang kausapin, para kang tumakbo ng 2 kilometro. Ano? Yun pala ang sick man talaga. Hindi yung dahil sa pilay. Hirap po ang may sakit. Yan po yung pinagpapasalamat ko. Yung paglilingkod po, alam niyo po, na-experience namin yung empowerment and strengthening sa paglilingkod. Kasi mararamdaman mo, yung mga magulang mo sa pananampalataya, parang galing lang sa abroad? Bababala ng eroplano? Nasa life group? Diba? So, praise God. At we believe, alam namin na ito ay biyaya ng Panginoon sa buhay nila. At sila naman po, naging honorableng representable ng sa atin. They don't take it abusively na pinagkatiwalaan sila, complacent sila. Nakikita mo talaga na, kaya minsan, alam niyo po, sa totoo lang, hindi lang encourage, you will be forced. Yeah. Kasi sila ganun ikaw pa. Hindi ba? Oo. So, sabi nga sino bang nag-mission sa atin at parang ikaw ang pagod. Oo, di ba? Yung pong binabanggit nyo kanina na sa isipan, yung sick man, nga po ba natin kung tama? 2 Timothy 1:7. Sabi po, God has not given us the spirit of sabi po doon. God has not given us the spirit of power, but spirit of fear, but power, love, and sound mind. Sound mind, maayos na kaisipan. Ibinigay daw po sa atin ng Panginoon. Kaya po tayo mag-ingat. Lalo na po yung mga gawain. Ingatan nyo po. Don't entertain a thought na magpapahina sa'yo. Huwag nyo na pong i-entertain yan. Magpapahina sa'yo, mag-iisip ka ng masama para sa ibang tao. O magsasalita ka na hindi glorifiable hindi nag-glorify ang Panginoon. For God has not given us a power and love and sa ibang version po, ang sound mind ay self-control. Sa usapin ng self-control. Yan na. Sa usapin ng self-control, ano pong mababahagi nyo sa amin, Sister Ay? Diba? Self-control. Siguro ikaw ay manahimik. Natuto po kayo. Natuto talaga na talagang yung bibig mo ang pigilan mo. Kasi mas masakit siya, di ba? Pag nakapagsalita ka, hindi mo na mababawi yun Kahit anong gawin mo. Oo, pag nakapagsalita, nabitawan mo na. Yun ang turo dito, di ba? Kahit mag-sorry ka. Oo. Nabitawan mo na di ba? So yun, self-control. Yeah. Praise God. Talagang pipigilan mo ang sarili mo na Amen. Sige, hinga muna. Tama yan no?
alam niyo nung ano, ba, Kayo po, ano nga ba ang mga struggle mo pa? Ayan! mga struggles. Struggle mo sa iyong paglilingkod. Well, ang isa po sa mga struggle ko sa paglilingkod, alam niyo po, yung maunawaan mo consistently na kahit may gusto kang maganda, alam mong maganda, okay? Pero kailangan mo maunawaan na hindi ikaw ang magdedesisyon. So, ano yun? Ibig sabihin is, may mga bagay na ikaw ang magdedesisyon at may mga bagay na hindi ikaw magdedesisyon. Alam niyo po, pag ikaw ay pastor, lalo kung ikaw ay ama, di po ba, magtatanong ka minsan, Lord, bakit ayaw gawin itong mga anak ko na ito? Para sa kanila naman yan. Di ba? Struggle yun eh. Pero ipapaunawa talaga sa'yo ng Panginoon. Number 1, maalala mo yung sinasabi palagi ni Pastor, anak, may season of encounter ang mga anak na. Di ba? Pangalawa, hindi lang sa mga anak natin, even sa ibang tao. Na alam mo naman na matagal na nagpapa-advise sa'yo, alam mo naman nagpapatulong sa'yo. Minsan, humihingi ng financial na tulong. So, kailangan mo rin siya i-counsel. Di ba? Pero mabait lang paghihingi. Pero yung pagsunod na doon sa counseling, ayaw na. Ito yung mga magpapatibay pala sa'yo. Kasi, siyempre, ang pastor, ang puso namin, yung mapaayos ang tao eh. Tama? Pero yun yung patuloy na pinapaunawa. Alam ko, miski may edad na pong pastor, kahit matagal ka na nagpapastor, panaka-naka, bumabanat po sa buhay natin to. Na parang, Lord, bakit ganito tong tao na to? Bakit ganyan? Bakit ganito to? Diba? Until such time na papaunawa sa'yo, anak, may mga desisyon na ikaw ang gagawa. May mga desisyon. Wow! Mabilis ang oras. Amen. Talaga namang, wow! Talagang kami nabibless din sa mga messages nyo, na nagpapalakasan sa paglilingkod. Na talagang hindi madali. Pero yung, alam mo yung tuwa mo na itong mga tao Yung na to, joy. yung joy of the Lord, di ba, is my strength nga. Sabi ni Na David. nagpapalakas nagpapalakas Amen. sa bawat isa. Lalo na yung tuwa mo na salamat sa Diyos dahil sa buhay mo na. Dahil sa buhay mo naligtas siya. Wow. Amen. Praise God. Kasi ganun lang din naman tayo, no? May ginamit din ng Panginoon. Tama. Na, Correct. Kaya tayo nakakilala sa Panginoon. Kaya sino ba tayo para paggamit? Amen. Amen. Yan yung wisdom, Pay forward nga, di ba? Yeah. So, siguro po, magla-last minute message na ako, tas kayo po huli. Amen. So, mga kapatid, narinig nyo po ang buhay ng paglilingkod. Buhay paglilingkod, Sa buhay paglilingkod, sabi nga, unless you take up the cross, sabi ng Panginoon, ba, hindi tayo makakapaglingkod ng maayos. Sa paglilingkod, there are sacrifices. Sa paglilingkod, you need understanding, you need patience. But of course, you need determination. Sa paglilingkod. And ang pinaka mabisa para sa akin, para manatili tayo sa paglilingkod is that not our own knowledge. Maunawaan natin yung sinasabi ng Panginoon natin sa Colossians 1:9. Sabi sa Colossians 1:9, magkaroon po tayo ng kaalaman o knowledge of His will. Malaman natin yung will ng Panginoon sa atin. Yun ang palagi natin ipag-pray. Knowledge of His will, spiritual wisdom, and Colossians 1:9, basahin niyo po. Amen? And every time na tayo po sabihin nating sinesend off, may papagawa sa atin, and dun pa lang sa pagkakakuman sa'yo na gagawin mo tong isang bagay na to, na parang may doubt ka na sa iyong isip. Always remember, yung mga faith heroes natin, At sabi nga po sa Hebrews 11:1, di ba? Sabi sa Hebrews 11:1, faith is the substance of things hoped for and the evidence of things not. So, sa lahat po sa atin na naglilingkod na, manatili lang po tayo sa presensya ng Panginoon at sa kanyang pong guidance sa kanyang salita. Kasi the word of the Lord, the manual of life. So, marami pong salamat sa opportunity na ito, and kayo po. Ayan, salamat, Pastor. Talaga namang ako'y blessed na blessed sa buhay mo, Ikaw po ang isang Pastor Walter na model namin, model namin sa Glory to paglilingkod.
na talaga namang kung meron pong dying to self, siya na po yun. Imagine niyo po na sa status niya, no? Na ang taas ng pinag-aralan, alam mo yun, nakarating na ng iba-ibang bansa, ang posisyon niya ay napakataas. Pero talaga pong nagpaka-humble siya, no? Upang maglingkod sa Panginoon. Sa biyaya po ng Panginoon. Wow, salamat po. Alam ko maraming napalakas sa buhay mo ngayon, Pastor. Sa inyo din po. Ang mataray. Amen. Kaya nga sabi dito, no, sa babasahin ko lang Matthew 6:1. Pag-ingatan ninyo na huwag maging pakitang tao lamang ang paggawa ninyo ng mabuti. Amen. Ano? Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong amang nasa langit. Wow. Talaga pong dapat mag-serve po tayo with a pure heart. Amen. With a humble heart. Yung with a good motive po talaga. Amen. Yun po talaga kaya tayo pinili at tinawag ng Panginoon. Praise God. Kaya salamat sa Diyos dahil may mga taong ginamit sa buhay natin. Amen. Opo. Para Salamat po sa buhay. Taong ginamit at saka churches, no? Praise na kung God. saan tayo na itanim. Amen. Oo, na nagbigay din ng buhay para tayo'y lumakas. Amen. Maraming pong salamat. Siyempre, una na dito sa lahat of Christ. Amen. Opo. Sa ating Pastor Dong. Dong, at Pastor Pastor May, na grabe. napakasipag po, no? Salamat sa buhay niyo. Praise God. Praise God. Praise God. Siguro po, let's pray. Amen. Sige po, tayo manalangin. Father God, we praise you and glorify you, Panginoon, sa oras na ito. Panginoon, ang iyong pangalan lang po ang papurihan, Lord. Salamat sa ginawa mo sa buhay po namin, Lord. Salamat po sa mga tao, sa spiritual parents na pinadala mo po sa amin. Panginoon, alam namin, ang lahat ng ito ay bunga ng panalangin ng mga taong nagmamahal sa amin, bunga ng plano mo sa amin, Lord. Ang lahat ng ito, alam namin, Panginoon, ito'y mula sa iyong pagmamahal kung bakit kami nakatatayo at nakapagtuturo at nakapagsasalita. Panginoon, aming dalangin na kung papaano niyo po kami kinatagpo, O Lord. Ganun din po sa amin pong mga mahal sa buhay na hindi pa po Ganun din po sa amin pong mga kaibigan na hindi pa po At Panginoon, sa lahat po ng nakapakinig sa iyo pong platform, Daily Life Sharing, Yes, Lord. Panginoon, all over the world, Lord, I pray, Panginoon, that you will put in their heart, O Lord, yung desire to share the Word of God, to stand up, to share, magkaroon po ng desire to learn more the Word, magkaroon po kami ng magkaroon po kami ng familiarity and the desire, O Lord, na ang salita mo'y maibahagi namin sa bawat tao na amin pong makakasalamo. Salamat, Lord, sa iyong ginagawa po sa buhay ng amin pong mga lingkod. Maraming salamat, Panginoon, sa platform na ito na patuloy mo pong pinalalakas. At amin din pong dinadalangin, Lord, ang lahat ng that you would give them the desire, O Lord, na mas lumalim pa po ang pagkakilala nila. Magamit, malakaran po nila sa kanilang buhay. Lord, thank you so much. Thank you so much. Ganun din po sa mga staff na ginagamit nyo po dito sa DLS, sa Daily Life Sharing, Lord. Continuously bless them, continuously empower and strengthen them, O Lord. Na ang kanilang mga puso, Panginoon, ma-preserve mo po in the mighty name of Christ, in the mighty name. Everybody say, Amen. 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 Ayan, sabi ni Salvi, may part 2 pa daw. Nag-enjoy ang lahat. Salamat Amen. po Nagpala sa po kayo. pakikinig at panunood. God Praise bless God. you po. God bless you po.